Balak lang sana namin manguha ng pangulam sa hibasanan. Pero nakakatuwa nga at nakakuha rin kami ng katang. Hindi lang isa kundi 6 ang nahuli naming katang. O di ba nakakatuwa, hindi lang pangulam ang nakuha namin. Meron din kaming pambenta. Bagay ganari lagi ang mahuhuli mo sa hibasanan, abay parang ayoko nang umuwi. At yun na nga for today's video, at dahil nga may mga nagre-request sa akin na videohi ko man lang daw aring mga halaman ni mama. Kaya naman bago nga ako manghibasa, na bibidyohan ko muna. Napakaganda nga talaga sa bahay kapag may bulaklak, ay ano. Kapag ganun ang umaga ay napakaganda magmuni-muni habang nagkakape. Pero din nga sa amin mapa umaga, tanghalian, hapunan ay lagi nagkakape. At yan naman na hindi dahil taga-probinsya ka, kundi dahil Pilipino ka. Bali ko kunti nga lang pala yung mga nabidyohan ko na halaman ni mama at gawa ng kakatanim nga laang niya. Yung iba ay wala pa mga bulaklak. Nasira kasi nung sumama ang panahon. So bali nandito na nga pala ako sa hibasanan at balak nga namin nila mama na manguha ng pang-ulam, pero nauna na nga sila sa akin dito sa dagat. At paano tayo puro cellphone ang inuna? Pero alam nyo nakakatuwa kasi sa panahon ngayon ang kaka-cellphone natin ay may pakinabang na. Noon kasi ang dulot lang sa akin lagi ng cellphone ay iBag, kakabasa at kakapanood ng kung ano-ano. Pero masaya naman. Pero mas masaya nga ngayon kasi nga nagagamit ko na itong cellphone para makatulong sa pamilya ko. Hindi ko lubos akalain na yung kaadikan ko sa cellphone ay mapapakinabangan ko. Pero syempre hindi naman yun mangyayari kundi dahil sa inyo. Marami pong salamat. So yun na nga, mabalik tayo at parang yung voiceover ko ay naliligaw na naman ng landas at kung saan-saan na naman napupunta ang usapan. Nangunguha nga pala ako nitong litog at kahit anong makuha namin din sa hibasanan ay akunin namin basta pwedeng ulamin. Abay bagay ganda rin walang maiulam ay kahit malilit ang laman niya ay pwede na rin niyang ulamin. Kasama ko nga pala si Panda at bigla na lang ang nagtatakbo. Abay hindi na naman ako nakakilala at ako inabatok pati. Medyo siraulo talaga itong si Panda, hindi makakilala ng amo. Medyo maliit nga lang pala na hibasan din sa dagat kaya naman nandito nga lang kami sa tabihan at wala ka rin halos matatanaw na batuhan. Kaya naman puro bangkalan at litog lang ang nakukuha namin. Ito nga palang tinatawag namin litog ay kung tawagin din sa amin yan ay bigatan or litog. Dalawa ang tawag, mamili ka na lang kung saan ka komportable. Habang kami nga pala ni mama ay nangunguha ng bangkalan at litog, si papa naman at Johan ay nangunguha ng kalantigas. At tinawag nga pala nila ako at may nakita nga daw silang katang. At sabi ko ngay wag munang hulihin at video ko muna. Ito nga yung totoong kaganapan sa likod ng sinasabi nilang scripted. Kapag nakita kami ng mga laman dagat na gusto naming i-video, hindi muna namin huhulihin yan at i-video namin habang hinuhuli. Hindi naman pagiging scripted yun. Gusto lang namin i-share sa inyo kung paano namin sila hinuhuli at paano ang itsura nila kapag sila nakabalay sa buhangin, sa putik. Pero yun na nga at ganito po talaga sa amin pagkalipas ng sama ng panahon, kapag nanghibasan ka ay makakita ka talaga ng ganyan. Pero hindi naman lagi. Marami kasi mga palaisdaan dito. Pag sumasama ang panahon ay posible nakakataka sila doon. At saka dito naman ta ay malapit lang sa lalauhan kaya posible talaga na magkaroon yan dyan. Ang mga katang kasi hindi lang naman niya nagapermi sa butas. Dalawa na nga pala yung nahuli nilang katang, yung isa ay maliit lang. Tapos yung iba nga pala dyan na nasa sirok ay kalantigas. Ganito nga palang itsura ng kalantigas kapag nakabalay sila sa buhangin. Halos pareho lang din sa katang. Madali mong mapapansin kapag nakakita ka ng katang na nakabalay. Hindi nga tulad ng kasag at mahirap hanapin yun. Nga pala sa tagal ko nang hindi nakapanghuli ng mga ganito, yung baga ng babalay ay hindi ko na alam kung saan ba ako masanay, sa kaliwa o kanan. Kitang-kita kasi sa video na ako'y nahihirapan dyan. Nga pala madali mong malalaman kapag may katang sa paligid kasi nga may mga bakas sila. Ayan oh. Di ko lang alam kung kita nyo kasi medyo malabo yung tubig pero may mga bakas po sila. Posible nakabalay o nakabaon lang sila sa putik o di kaya ay sa buhangin. Nagmamadali nga pala ako dyan at gawa ng tinawag nga pala ako ni mama at nakakita nga daw pala siya ulit ng katang. Dalawa daw. Lumapit na nga rin pala si papa dyan at may dala nga siyang sirok. At ako nga'y pinagmamadali ni papa at gawa na baka daw makatakas pa. At kahit nga medyo mabato yung dinadaanan ko hindi ko nangaramdam. Kahit nakayapak lang ako sa sobrang kadali-dalianan. Kinamay na nga pala ni papa para siguradong mahuhuli at gawa ng kapag sinirok pa niya ay baka sumablay pa. Maliit lang kasi ang bunganga ng sirok ay dalawa pa naman at magkakalong daw. O diba sana all. At ngirit na ngirit nga si papa at si mama. Yung mga ngirit nila ay parang kwarta na yan, parang gayon. Kuwari ko kahit naman sino makakita niya sa hibasanan ay talaga matutuwa ay ano. Kahit hindi mo isipin na pambenta yan, abay masarap kaya yan ulamin. Pero alam nyo, tuwan-tuwa talaga kami kapag kami nakakita niyan. Hindi namin maipaliwanag yung saya kahit naman lagi na kami nakakain yan. Kapag daib at nakakita kami niyan sa tabing bahay ay naku, kagulong-kagulo. Akala mo may nakakita ng 1 million ay. Nakakaaliw kasi talaga ang manghuli niyan. At kahit nga rin panghuli ng kalantigas ay talaga nakakaaliw rin. Lalo na kapag akamayin mo ang paghuli sa kanila. Kapag nasipit ka nga lang talaga ay di ayun, ginhawa sa pakiramdam. At yun na nga at nakakita nga pala ulit si mama. O diba sana all na lang talaga at nakakakita. Samantalang ako wala man lang makita. Puro kalantigas. Paano tayo cellphone ng inuna? Balikan to nga palang itsura nila kapag sila nakabalay sa putik. Halos hindi mo siya makikita. Likod lang yung labas. Siguro kapag hindi ka marunong magtingin ng ganito ay talaga maaapakan mo. Tumataib na nga pala kaya naman ay umaagos na nga at numabo na nga pala yung pwesto ng katang at hindi na nga ni papa maintindihan kung saan daw baga banda yung sipit. Pero sabi nga ni papa ay kahit malabo pa yan, kahit saan pambanda ang sipit niya ay talagang huhulihin niya yan. Sanay naman yan si papa at palagi naman yan tumutulong sa pag-harvest ng katang. Nga pala ang katang ay maligalig yan kaya dapat mag
mag-ingat ka sa paghuli sa kanila at ikay baka masipit. Pero kapag ganito nga nakabalay sila sa putik or buhangin, hindi sila masyado makakilos. Nga pala may ilan na nagtatanong sa akin, basta daw ba may putik ay posible magkaroon ng alimango or katang? Base po sa experience ko ay posible po yun. Minsan nga nasa hagdanan lang namin ay. Pero hindi po sa biro, talaga nakakita rin ako niyan sa hagdanan namin. Hindi na yung nakakapagtaka kasi yung bahay namin ay malapit sa lalauhan. At nga pala ang mga alimango naman po ay hindi lang sila sa putikan makikita. Pwede ka rin makakita niya sa batuhan, sa buhanginan. Minsan nga nakalutang lang sila sa tubig at naglalangoy ay. Pero yan naman po ay depende rin talaga sa lugar. Kasi meron talagang mga lugar na halos wala ka na makitang ganun. Halos wala nang laman dagat. Pero din nga sa amin na hindi ka maiinip kapag pumunta ka na hibasanan. At marami kang pwedeng mapulot na pang-ulam. Ayan nga at may napulot nga pala ako ditong kabibi. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan. Kinulikot ko nga pala muna at hindi ako sigurado kung may laman. Tapos ayan nga palang hinuhuli ni Papa ay sigurado akong kalantigas yan at hindi ako inatawag. Kapag katang kasi yan ako iatawagin yan. Medyo mataas na nga pala yung tubig kumpara kanina at gawa ng tumataib na nga. Pero buti nga at kahit papaano ay malinaw pa rin naman ng tubig. At sinatsaga pa rin namin magpaikot-ikot dito at baka makadagdag pa kami ng katang. Wala nga pala akong taga-video ngayon at gawa ng busy yung dalawang bata doon sa may bakuntod. Nangunguha sila ng mga yung soldier crab kung tawagin. Pero okay nga lang kahit ako na lang nga mag-video at hindi rin naman ako nanguhuli kundi si Papa at wala naman pati akong makita. Kung alin pa nga yung maliliit ayun pa ang nakikita ko. Pero kahit nga maliliit yan ay masarap yan ulamin. Lalo pat matatabayaan ngayon kasi nga napapanahon sila. Masarap yan gataan at ilahok sa gulay or kahit nga ilaga lang ay masarap yan. May mga nakukuha nga rin pala ako ditong bangkalan kaya nga lang ay medyo madalang. Mas marami kasi nito ay doon sa batuhan. Kaso lang ay hindi nahibasan. Yung mga aso nga pala namin kasama ayan ang liligalig at yan nga ang inakasura ni Mama. Kasi nga inalalabo ang tubig. Tapos kapag inasawa ay lalo pang nagara, inaganahan palalo. At habang abala nga ako sa pangunguha ng kalantigas, si Papa ay nakakita na naman daw ng katang. Abay talaga naman nakakatuwa at pang-anim na itong nakita naming katang ay sila laang pala at gawa ng taib na laang ay wala man lang ako nakita kahit isa. At wala nga na naman palang paglagyan ng tuwa ni Papa ay nag-aakit na nga pala sana yung umuwi kaso nga lang ay dumaan muna din ni saglit. Sa kanilang dinaanan na kanina, swerte naman talaga at nakadagdag pa ng isa. At habang ako nga ay ito, sige, kalantigas na laang talaga nakikita ng aking mata. Sobrang init na nga pala pero parang ayaw pa naming umuwi at natutuwa talaga kami sa panghihibasa namin ngayon. Sobrang blessed ng araw na to sa amin. Kasi bihira lang naman talaga makahuli ng ganyang karami niyan. Dini sa hibasanan. Swerte namin dahil naunahan namin yung mga naglalambat dito. Siguro hindi lang ito makukuha namin kung hindi lang lumabo agad yung tubig. Kasi nga pinaikot-igutan ng aso. So yun na nga at dahil medyo tanghali na at hindi pa nga rin pala kami nakakapag-almusal ay umuwi na kami. Nga pala gusto ko munang i-shoutout yung mga subscribers natin sa YouTube. Shoutout kay Jay Custodio, Yang Laure, Barkin Family, City of Purok 3, Jeric Adu, Leonardo Cataylo, David Family, Raniel Compahinay, at kay Joshua daw na crush ako. Huy, ano ba ako lang to? Huy, anong kiri? Nga pala 5 piraso lang ibebenta naming katang kasi nga yung una ni Papang nahuli ay tinanggalan niya ng sipit at uulamin namin. Hindi naman niya kasi akalain na madadagdagan pa. Isa-isa nga pala ni Papang pinapalitan ng tali at gawa ng yung mga naunang tali nga ay pansamantalalaang yun. Ganito nga pala talaga ang dapat itali dito para nakapit siya sa katawan. Tapos ito na nga pala yung mga nakuha namin pang ulam. Medyo marami-rami din pala nakuha namin pati nga itong mga kalantigas. Hinati nga pala namin yung kalantigas at yung iba ilalahukan namin ng papaya. Gagataan namin. Tapos yung iba nga ay nilaga lang namin. So yun na nga kain po tayo. Yun lang, bye!